DZBR. Pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa mikropono. Pagsubok sa mikropono. Radyo Express Balita. Radyo Express Balita. Radyo Express Balita. Radyo Express Balita. DZBR. Pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa mikropono. Pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok. Dito lang sa Radyo Express Balita. Worry no more. Dito lang sa Radyo Express Balita. DZAL. DZBR. Nakakabilib. Kakabilib. Pagsubok sa mikropono. Umaksyon Isa, dalawa, na. tatlo. Pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa Para sa mikropono. Radyo Isa, Express dalawa, Balita. tatlo. Radyo. Pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo. tatlo. Dito lang sa Radyo Express Balita. Walang takot na pagpapahayag. Balitang balanse at tapat ang hatid sa inyo. DZBR 777 kHz sumasay papawid mula rito sa lalawigan ng Quirino. Ito ang Radyo Express Balita. Bumabanderang mga balita. Tapat na pagbabalita. Kakampi ng sambayanan. Dito lang sa Radyo Express Balita. Ang ating oras, 17 minuto bago mag alas 5 ng hapon. Magandang hapon, lambak na Cagayan. Ngayon ay Miyerkules, ikapito ng Disyembre. Kami ang inyong tagapaghatid balita. Ito si Alfonso At Agnes. ito naman si Jomar Balao. Dito lang sa Radyo Express Balita. At para sa ulo ng mga tampok at pinag-uusapang mga balita. Pagkampanya ni Pangulong Duterte laban sa droga patuloy pa rin. Bansang Germany tutulong sa Pilipinas tungkol sa sistemang federalismo. Education Summit 2016 inilunsad na. Comelec nagbabala sa mga botanteng hindi pa rehistrado. Ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Radio Express Balita. Kalusugan, alagaan sa pagkat ito'y di napapalitan. Mga sakit na bumabalat sa ating katawan. Sari-saring mga bisya'y dapat lang iwasan. Kaya naman ang gobyerno ay umaksyon na. Libreng gamot ay may nahanda. Layunin nito ay naninigurado. Pilipino laging ganado. Mahirap man o mayaman, lahat tayo ay may karapatan para sa masiklang pangangatawan. Nagbabalik ang Radio Express Balita. At para sa detalye ng mga balita, Pangangampanya ni Pangulong Duterte laban sa droga, patuloy pa rin isinusulong. Para sa karagdagang detalye, narito si Carla Malanao. Patuloy ang pangangampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa panagbabawal na gamot upang matigil na ang paggamit ito ng mga lulong sa droga. Ayon kay Batangas Deputy Speaker Raneo E. Apu, ang pagpapatupad ng House Bill No. 9 patungkol sa pagpapatayo ng rehabilitasyon sa bawat rehiyon ay ang proseso sa pagbabago ng buhay ng mga gumagamit ng pinababawal na gamot. Samantala, humigit kumulang 8,000 barangay sa Metro Manila ang apektado sa droga kung saan maaaring maging sanhi ito ng kamatayan. Carla Malanao para sa Radyo Express Balita. Comelec nagdagdag ng ilang buwan sa pagkuha ng voters ID para sa mamamayan. Karagdagang detalye narito, si Kaiser Galington.
Nagbigay pa ng dagdag na panahon ang COMELEC hanggang Abril 29 para sa pagkuha ng mga voters ID. Kaugnay dito, nagbigay ng pahayag si COMELEC spokesperson James Jimenez na maaari pang magparehistro ang mga di pa rehistrado at para din ito umano sa pagpospone ng barangay at SK elections. Dagdag pa niya, ang mga ID ay dapat kunin lamang ng mga may-ari sa mga lokal na tanggapan ng COMELEC. Kaiser Galindon para sa Radyo Express Balita. Depede sinulong ng Education Summit ngayong taon. Detalye ng balitang iyan mula kay Johnbert Arzedon. Inilunsad ng Kagawaran ng Edukasyon ang Education Summit 2016 na naglalayong matulungan ang mga kabataan na matupad ang kanilang mga pangarap na ginanap sa SMX Convention Center nitong ika-3 hanggang ika-4 ng Disyembre. Ayon kay Education Secretary Leonor Magtolis Briones, maraming mga kabataan ang gustong makatapos ng kolehiyo kung kaya't naisipan nilang isagawa ang aktibidad na ito. Ipinahayag pa ni Briones na maaari nang makakuha ng magandang trabaho ang isang Pilipino kahit na hindi pa ito pumasok sa kolehiyo. Johnbert Arzedon para sa Radyo Express Balita. Bansang Germany makikisa sa Pilipinas tungkol sa sistemang federalismo. Para sa karagdagang balitang iyan, narito si Hana Sango. Formal na ipinahayag ng bansang Germany ang pagtulong nito sa Pilipinas tungkol sa isinusulong ng civil society groups na maging federalismo ang sistema ng gobyerno ng bansa. Ayon sa pahayag ng diplomat ng Germany ni Michael Hesper, magiging matagumpay lamang ito kung nakakapagbawas ito sa problema ng mga tao at bansa. Binigyang diin naman ni Hesper ang tamang definisyon ng teritoryo at karapatan ng hinaharap ng estado ng federalismo ng Pilipinas. Hana Sango para sa Radio Express Balita. At iyan ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Ito ang Radio Express Balita.